nawawalang sabongero sa Taal Lake, tinukoy ni Julie Patidungan. Itong isang entry, 5 katao yan na gumawa ng tube, obligado kunin lahat yun. Hindi pwedeng itira yung isa. Kaya nga may bata doon na nadamay. Mayroon pa nga buntis, may pelesdaan doon yung isang pulis. Tapos pag doon ng parang katayan. Ayon pa kay Patidongan, ipinakita umano sa kanya ng isa sa mga sospek sa pagpatay ang video ng ilan sa mga pinatay na biktima. Nakita umano niya na nilalagyan din ng mga sakong may buhangin ang mga biktima para lumubog sila sa tubig. Yung lahat po ng sinabi ni Dondon dito, yung whistleblower, ay nag-uugnay po talaga sa mga nakuha po ng mga nag-dive dito sa mismong lawa po ng Taal. Kasi nakita po nila na yung mga sako ay may laman po mga bato, may mga buhangin, kasama na po yung mga buto ng tao. Lumalabas po sa kaya po nasabi natin buto ng tao na DNA test na po lahat po nung nakuhang buto doon sa mismong lawa ng Taal. Kaya po positive na po na nagtutugma po yung mga ebidensya at saka yung mga sinabi na itong whistleblower na si Dondon sa mga media patungkol po dito sa mga nawawalang sabongero. Kaya po malakas po ang laban po nito ni Dondon sa kay Mr. Atong Ang. Kasi lahat po ng sinabi ni Dondon ay parang lumalabas po na totoo. Lahat po ng kanyang sinalaysay. Kaya po malakas po ang kanilang dito, laban. Lagyan na talaga nila yun ng pabigat. Yung pinakita sa akin, nakahiga yung tao tapos may buhangin na sinama nila pagtali sa Taiwan. Una nang ibinunyag ni Patidongan na may nasa 15 pulis ang sangkot umano sa pagpatay sa aabot sa 100 sabongero. Maybe tingnan nyo po, hindi lang pala 34 na sabongero ang kanilang dinali dito, hindi 100 plus. Pero yung gano'ng kadaming tao yan, gano'ng kadaming buhay ang nawala dahil lang po sa kantong sugal. Oo nga po, nandun na po tayo na nanloloko po sila, pero hindi naman po dapat na ilagay natin sa kamay ang batas sa ating kamay, kasi tao po yan. Maaari naman po nating ipakulong, maaari natin kasuhan, pero dinaan po natin sa marahas. Kaya po sabi nga po, wala pong lihim na hindi nabubunyag. Kaya po kahit anong tagal po ng kaso na nangyari to, biruin nyo 4 na taon na, ngayon lang may lumabas na naglakas loob para banggain si Mr. Atong Ang. Kaya po meron mo 4 na taon na, napakatagal na. Kaya yung mga bangkay po doon sa ilalim ng mismong lawa ay talaga namang halos buto na lang po ang natitira. At nakita ko po sa balita na durug-durug na po siya, para pong siguro sa init din po nung yung ilalim nun, kasi mainit po yung ilalim ng Taal kasi po yan, active na vulkan po yan. Siyempre yung putok niyan doon sa may mismong ng vulkan, sakop na rin po yan yung naando sa mismong lawa. Kaya po minsan merong nagkikis fish kill po, di ba? Yung namamatay po yung mga isda diyan po sa may lawa ng Taal. Kaya po sa sobra pong init, kaya po siguro nagkaganon yung mga buto, naapektuhan na rin po yung mga buto. Gawa na rin po siguro sa init ng tubig. Biro nyo, sa tagal po niyan, 4 na taon na naandun, nakababad po siya doon, di ba? Kakaawa po yung mga missing sabongero na ginawan po ng gantong pagpatay. Kasi karumal-dumal po itong ginawa sa kanila.
Mismo si Don Patidongan ang nagsabi kung paano sila patayin. Kaya nakakaawa po, nakakaawa. Kung iisipin nyo, parang hindi makatao, hindi makahayop. Kahayop po ang gumawa nito. Kaya dapat to maging ma-actionan po ni si PNP chief. Yung basta si PNP chief, hindi ko po kilala siya. Si Tori po. Dapat to ma-actionan at mabigyan po ng karapat-dapat na kaso. Kasi hindi po bihira, hindi po basta-basta kaso to. Napakadami pong tao ang kanilang pinatay dito. Kaya po mahirap pong kaya dapat manaig po ang katarungan sa pangyayaring to. Kasi kakaawa po naman yung mga biktima ng mga sabongero. Kaya po, sige pa, patuloy po natin to. Pero isa sa idinadawit niya ang isang police official na kilala nila sa call sign nito na Vito. Siya yung lieutenant colonel na police, siya yung pinaka-team leader sa lahat. Siya ang monthly niya, 2 million. Ang top. Biruin nyo. Kaya po, lahat po nung nag-ugnay po sa drug war ni Pangulong Duterte, lumalabas po na totoo po lahat. Na pulis po ang lahat ng may mga utak ng mga gumawa nito. Kasi totoo po yung mga tumistigo doon sa yung drug war po ni Pangulong Duterte na pulis daw po yung mismong gumagawa ng krimen. Kaya po hindi po nabibigyan ng hustisya. Kaya ngayon, eto, pulis na naman po ang nasasangkot at may mga katungkulan pa po na pinapangalanan po ni Dondon. Kaya po malaking malaking laban na kailangan mabigyan ng hustisya para po sa mga biktima ng mga krimen na to. Ni Mr. Atong Angyan, may call sign kami, Vito. Naniniwala si Patidongan na mas marami pang makukuwang labi sa Taal Lake, lalo na't mahigit 100 anya ang dinispatcha doon. Nakahanda na rin umano ang kanyang affidavit at isusumite na niya ito sa mga... Pero nyo, 100 na tao. Nakakatakot yung isipin mo. Sanay na sanay po silang gumawa ng ganitong krimen. Kung isipin hindi na to kung hindi naglakas loob po si Dondon na ilabas po itong mga ganitong pangyayari, paano na po tayo? Paano na ang mga maliliit? Diba po? Basta nasa ganitong wala tayong laban, tayong mga maliliit. Mabuti may lakas ng loob si Mr. Dondon na tumistigo. Dahil iba po talaga ang ginawang krimen sa mga to. Masakang na po to. Kaya po kay Pangulong Ferdinand Marcos, sana mabigyan ng hustisya ang nangyari po sa mga missing sabongero. Dahil wala na pong ibang gagawa niyan kundi kayo na lang. Pagpatuloy po natin. Otoridad sa Lunes. Liza Aquino, EBS-C. Kaya po napakahirap. Okay po sir, first question po namin sa inyo. Yung nagbalantang ng maraming tao na agad nakakuha po ng sako, no? Ito pong PCG sa operation nila kahapon. Pero ang noticeable dun sir is sunog. Yung mga... Kaya po mahirap po ang laban ni Mr. Dondon dito. Kasi hindi po natin alam kung sino po yung ating masasandalan sa oras ng ganitong laban. Hindi mo alam nabayaran na pala yung yung mismong judge o kung sino man nahawak sa kaso. Kaya po nakakatakot. At saka po doon singitan po natin yung kay Mr. Emil Sumangil.
dahil siya po yung naglabas ng balitang ito, nananawagan daw po yung kanyang pamilya, yung asawa niya, na bigyan po si Mr. Emil Sumangil ng ng protection program. Kasi po meron po atang nagbabanta sa buhay ni Mr. Emil dahil po sa kanyang paglabas ng balitang ito. Kasi po siya po yung unang nakadiscover kay Mr. Dondon Patidongan. Kaya po napakainit po ng sa kanya. Kaya pag-pray po natin si Mr. Emil para po sa kanyang kaligtasan, kasi hindi po basta-basta ang kanyang binangga dito. May impluwensya po at may kakayahang gawin ang lahat para lang maano siya, di ba? Ang ating reaksyon lang naman po ay ito'y batay lang po sa napapanood natin. Kasi bilang isang Pilipino, kailangan din po natin makialam dito sa isyung to, lalo na katulad naming content creator. Kaya po kami ay nagre-reaction ng ganito, nakikisimpatya lang po kami. Siguro po hanggang dito na lang po yung aking reaksyon. Salamat naman po sa mga aking mga kaibigan ulit. Sa kay BO family, maraming salamat po. Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, at sa mga kagawang mga reactor. Sama po natin sila Ma'am Nerissa Artiga, yung mga kaibigan po natin dyan na lagi nakasuporta sa atin, sila Ma'am Sacrifice, si Sir Rins NCTV, pasuportahan po natin niya, si Sir Rins NCTV, Kuya Au Vlog 04, Amelito Pontilla Vlog, Miss Melly Kay Vlog, Pretty Mai 143, si Ma'am Luz, si Ty Ferdinand, shoutout kay Ma'am Lenny, shoutout po kay Ma'am Kawai, maraming salamat po kay Ate Bebang, kay Anime Reactor TV, shoutout po. Kay Ma'am Bernalyn, shoutout po, shoutout. Kay Ma'am Nika. Sa mga mahirap po talaga pag walang kopyahan, hindi po natin basta sa lahat po ng aming kaibigan dyan, maraming salamat po sa inyo sa suporta nyo sa mga video namin. Maraming salamat po talaga. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po ulit.